Okay. Idol, sa ating sumbong ataksyon, nandito po si Gina Dizon. Gusto niyang makausap ang kanyang asawa para malaman ang dahilan sa pag-iwan sa kanya nito. Nako, ito na yung Nahanap-hanap ng mga viewers. Nako, magandang hapon, Miss Gina. Magandang hapon din po, Sir Pero si Tulfo. Miss Gina, maluhaluha na po yung kanyang mga mata. Si Sir Teddy Dizon, ang inyong pong asawa. Nasaan po si Mr. Opo, Dizon? Sir. Baka po nandun po ngayon siya sa bukid. Di ko po alam kung nasa bahay nila o basta nasa bukid po siya na nagtitigil po. Iniwan ka po ni Mr. Kailan po niya kayo iniwan, ma'am? Ano po, huli po kaming nagkita po nung January 7 po. Tagal na. Sa DSWD po. Mag-isang buwan na. Wala ko siya sinabing dahilan. Ba't siya Wala po, basta sinabi niya lang po sa akin na ayaw na daw po niya sa akin dahil sama daw po ugali ko. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Ilan po yung anak niyo, ma'am? 3 po. Ilan taon po yung panganay? Ano po, 17. Tapos 13. Tapos po 9. Puro lalaki po ito. Ano po, babae po yung pangalawa. Tapos lalaki ng dalawa. Opo. Mr. Teddy Dizon, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Sir, andito po si Mrs. Gusto ko kayo makausap. Ma'am Gina, tanongin mo na sa kanya diretso. Ano ba yung dahilan mo para gawin mo sa akin to? Sobrang sama na ng loob ko sa'yo. Pati magulang mo. Pinagkaisahan na nila ako. Anong pinagkaisahan? Itanong mo sa kapatid mo tsaka sa magulang mo. Ano nga pinagkaisahan? Di ba hinihintay kita noon? Noong June? Ano nga pinagkaisahan mo yung ugali mo? Anong ugali ko? Yung ugali Pinagsasabi mo. magulang. Minura-mura mo eh. Hindi ko minura, ang nagmura yung nanay mo. Babalikan kita ngayon. Sinungaling yung kabit mo dahil yung kabit mo umusyoso nung nagkakagulo. Sira ulo Sinong ka. kabit mo? Sira ulo ka, sinungaling yung kabit mo. Ma'am, wag ko kayo Sinungaling. Sinabi ko na sa'yo, dahilan. Hindi Yung ka babae, nakipag-usap, pinagpipilitan mo. hindi ka nakipag-usap, hinihintay kita. Marami ng Kailan paraan ka ang hinihintay? ginawa ko sa'yo. Sinulatan kita ng apat na intermediate ang sinulat ko, iniwan ko sa anak mo. Kinausap mo ba ako? Di mo ako kinausap. Nabubuisit nga ako sa'yo eh. Dapat nga, pinaliwanag mo ang dahilan kung ba't ka Sandali. nabubuisit. Oh, sir, Sinabi yan. ko na sa'yo. Bakit ho kayo nabubuisit kay ma'am? Sir, Sir, sa habang panahon ng pagsasama namin, wala akong ginawa kundi itaguyod yung pamilya ko, sir. okay. O tapos, yung huling-huling ko sana sa kanya na ako naman sana masunod. Hindi niya ako pinagbigyan, sir. Kaya nagdesisyon ako sa sarili ko. Ano po yung hindi kayo pinagbigyan? Ang sabi ko, sir, dito na kami titira. Ano ang mangyayari dyan, sabi niya. Ako, sir, kahit saan makarating. Hanggang sa pagdadyaryo, sir, pinasok ko. Okay, saan po kayo Kahit titira ako, sana, sir? Gusto mo tumira sa ang lugar, sir? So, dito po sa lugar namin, sa Nueva Ecija. Ano raw po ang mangyayari sa pagbubukid? Alam niya, tuwing 3 buwan lang. Minamaliit niya, sir, yung pagsasaka. Oh, Ma'am Yung Gina. huling-huling ko sa sarili ko, sir, para sa kanya. Hindi Okay. niya pinagbigyan, kaya nagdesisyon ako, sir. Kung hindi niya pagbibigyan, sabi ko sa sarili ko, i-desisyonan ko. Okay, sandali lang po, sir. Ma'am Gina, huwag niyo pong minamalit ang pagsasaka. Alam niyo ho, ang mga magsasaka ang nagpapakain sa sambayanan. Kung wala pong magsasaka, wala ho tayong makakain. Alam mo yan. Bakit ini-small mo po yung mga magsasaka? Yung Hindi. pagsasaka pala. Hindi naman po siya sabi na magsasaka siya. Kasi may trabaho po siya sa kapatid ko. Ngayon po, nagdesisyon siya na mag-apply po ng abroad. Hindi po siya pinalad. Ang gusto ko po sana sabihin, bumalik siya sa bahay sa Laguna. Para bumalik siya doon sa trabaho sa kapatid ko. Dahil doon po, weekly po ang sweldo niya. Siyempre po, bilang ina, ako po ang humahawak ng budget. Ako ang nahihirapan. Okay. Linggo-linggo po ang sweldo niya doon. Samantala po yung pagbubukid, tuwing ika-4 na buwan, tuwing ika-3 buwan ang anihan bago po magkapera. Siyempre po, araw-araw nangangailangan yung mga bata ng pera. At saka po dito sa atin, sa Laguna, walking distance lang yung school. Pero ma'am, kung halimbawa pumayag ka, magsasaka siya. Okay, every 3 months po yung ani. Sinasabi nyo. Pwede naman ho kayo magtrabaho para matulungan siya. Di ba? Para dalawa ho kayo trabaho. Malaki din po ang kinikita sa pagsasaka, akala mo. Lalo pat kung
1 hectare ang pinag-uusapan na tinataniman mo, malaki-laki din ho yan ang magiging suma total niyan sa anihan. Willing naman po sana nga ako ng ganun. Tsaka isa pa, ma'am, desisyon. makasingit. Isa pa, sabi niya, sa buong buhay niya, sa tagal-tagal na inyong pagsasama, palagi ikaw lang nasusunod, pinagbibigyan kanya hanggang sa nagjadyaryo bote raw ata siya. Kung tamang pakakarinig ko, Opo. nagjadyaryo siya. Now, siya naman ang nag-request, hindi mo siya pinagbigyan, napikon siya. Tama ba ang pagka-intindi ko, Sir Teddy? Opo, sir. So, ba't ayaw mo siya Kasi, pagbigyan? kasi nga po sir, naranasan ko na po tumira dun sa kanila nung wala pa po kaming anak. Siyempre, ang gusto ko po, kaya nga po ako kumuha ng bahay dito po sa Laguna para malayo po sa nanay niya, malayo din po sa nanay ko. Wala pong makikialam. Ah, Kasi tuwing po mag-aaway kami, siyempre may makikialam okay. po. Alright, kuha ko na. So, ang gusto sana mangyari ni Sir Teddy, pag kayo'y pupunta sa Nueva Ecija, makikitira kayo sa inyong biyenan. Hindi po, pinabibenta niya po yung bahay namin. Ayaw ko pong pumayag na ibenta. Saan Sabi ko, nakatitira sa Nueva Ecija? doon po sa nanay niya. Sir Teddy, Opo. meron naman po palang dahilan tumanggi itong isa dahil ayaw niyang nakikitira kayo sa Hindi po kanyang kami mother-in-law. nakikitira, kaya masingit po ako, sir. Opo. Ito po sa akin. Pinabebenta ko po yung lupa, yung bahay at lupa namin kapraso ron sa Laguna. Yun ang ipampapatayo sana namin. Pero ayaw niya pong pumayag. Oh. Kasi nga po, Hello sir, po. pag binenta po yung lupa ninyo at kayo po'y lumipat dyan sa Nueva Ecija, kayo po'y titira sa nanay nyo na biyena niya at ayaw nga niya po na, di ba sir, malapit sa biyenan, Hindi. Ang ibig ko naman sabihin, nakabukod po kami, sir. bukod sana kayo. Oo, yun nga po sanang yung pagbibilan ng bahay at lupang kapraso namin doon. Yun ang ipampapatayo ko kahit kapraso lang dito. Pwede Pero po ayaw niya pong magsalita. pumayag. Pwede po Yun po ang magsalita. pinagtalunan namin lagi. Okay, ma'am. At isa pa po, sir. Ma'am, sir. Sir, Sir, yes sir. meron po bang nang bababae na inaaya ko siya rito tumira? Oh, okay. Yung inaakusan niya sa akin? Okay. Kasama silang lahat. Oh, Pero hindi siya nakinig. Ngayon, inaakusahan niya ako. Ngayon siya nagpupumilit na tumira dito. Dahil meron siyang inaakusahan. alright. Narinig niyo mo yun, Ma'am Gina? Anong Kung may- nang bababae siya, bakit niya kayong lahat, buong pamilya, isasama doon sa kanyang kinaroonan ngayon na tumira na kayo doon sa Nueva Ecija? Noon po niya yung gusto. Pero ngayon, yung sinabi ko sa kanya, nahayaan mo kako, pupunta na kako kami dyan. Ang sagot niya sa akin, ngayon pa? Noon, pinapapunta ko kayo dito, hindi kayo pumupunta. Pag hindi mo bininta yung bahay, huwag kang pupunta rito. Ngayon ka pa pupunta? Kung yung magulang ko nga, sinuway ko, yung tatay ko, sinuway ko, ikaw pa kaya, na asawa ko lang. At saka ayaw mo kong papuntahin dyan sa kubo. Dahil ang sabi mo, manggugulo ako. Ang sagot Dahil ko sa'yo, nabubwisit kung na nga ako manggugulo sa'yo. ako, Tapos na, siyempre, desisyon ko eh. kaya ako manggugulo Tapos kung na meron nga, akong desisyon makikita ko. sa'yo. Tapos na nga desisyon ko. Kasi nga may kabit ka, may ebidensya Anong ko. Yung An- luma mong cellphone nandito sa akin. Ngayon pinagawa Ano naman ko. May voice record kayo, John ni Jenny. I love you, I Paano love you ka pa. magkaka-voice record? Maririnig mo din. Iparirinig Paano ko nga to sa'yo. magkaka-voice record? Aywan ko sa'yo, Ito. basta nandito, hawak ko yung cellphone mong itim. Pwede Ngayon, nga kitang itanggi mo, i-demand eh. kayong Kinuha dalawang mo eh, nag-uusap. private yung cellphone eh. Yang kabit mo, napakasinungaling, alam mo, ipinabarangay ako, pati ate ko, idinadamay. Mas sobra na panghaharas ang ginagawa ng babae. Kung ano-ano Inaharas po kayo? Opo. Kung ano po yung Hindi po pinagsasabi, nangaharas, sir. pinagmumura ko sa Sir, cellphone. Pati yung mga pakitingin po, anak sir. mo, hinaharas na. Pati magulang mo, hinaharas na yung mga anak mo. Hello po, Oh. sir. Nung huli kaming magkita ng nanay mo at hiniram ko yung bata, siya lang yung salita ng salita sa barangay. Mabuti na lang, nagsama ako ng barangay dahil kung hindi, aywan ko kung anong ginawa sa akin ng nanay mo. Una siyang nagsasaboy sa akin ng buhangin. Kitang-kita ng 3 mong anak. Hindi Oo. ako nagmura. Ang nagmura yung kapatid mo saka yung nanay mo. Hindi Hello nga po, siya sir. mabawal-bawal ng mga barangay. Tapos, pag kinuha mo anya yung anak mo ngayon, wag mo na anya ibabalik yan sa akin. Tapos, kinabukasan, ibinalik ko dyan kung ano sinasabi sa mga bata. Sinabi pa kay Joshua, kung nandito anya si Tito Ken mo, baka bukas pinaglalamayan ng nanay mo. Ma'am, Napakaraming sumbong ng mga bata.
alam mo, hindi ikaw ang hinayangan ko. Ang gusto kong makuha yung mga bata. Sobra nang hinaharas dyan ng babae, ng nanay mo. Tapos Babae? nasasaktan pa sila, di ba, nung huli akong pumunta sa barangay. Hindi kami doon inintindi. Nung barangay, ano pang sabi nung Barbie sa akin? Bawal ka nga niya pumasok sa bahay nung biyanan mo kahit nandun sa loob ang asawa mo. Diyan ka lang sa labas. Pag pumasok ka, trespassing ka. Yun ang sabi nung konsehal na Barbie, nabuisit na bakla. Okay, ma'am, wag mo nang tirahin yung walang kasalanan dito. Yung Barbie, wag niyo pong idamay. Ano pa, ma'am? Okay? Please. Walang Hello po, kinalaman yung sir. sa away niyong dalawa. Ma'am, ang sinasabi mo na may ebidensya ka na meron na siyang iba, na meron siyang kabit. Tama? Opo, at saka hindi At yun na yung voice record Opo, at saka hindi na rin po na conversation kung nilang wala dalawa. po siyang babae. Napakarami ko pong paraan para kausapin niya ako. Bakit hindi niya ako kinakausap? Na hindi naman dapat ganun dahil para sa mga kapakanan ng bata, kaya gusto ko siyang makausap. Hinintay ko po siya ng matagal Okay, bago sige. mag-John. Ang sabi niya po, uuwi siya dahil nagbakasyon po yung anak ko doon. Ang kinasama po pa ng loob nung June, pumasok na ng isang araw ang anak ko. Tapos, hinihintay ko yung card nung anak kong bunso. Saka hinihintay ko yung Okay. Ma'am, panganay kong anak. ma'am, excuse me. Pwede ba natin siya payagan magsalita naman? Sige po. Okay. Sir, Hello po, hello. meron pong ebidensya si Mrs. sa inyo. Meron pong voice record ng pag-uusap nyo ng iyong kabit daw. Sir, paano magkaka-record dyan eh? Kinuha niya na, walang SIM card. Sagutin mo lang po, sir. Meron kang kabit o wala? Wala po, sir. Sino po si Jean Rivera? Yun nga po yung amo ko na sinasabi niyang kabit ko. At, sa- Sinungaling ka. Yung una mong pakilala sa akin, kaibigan ng ate mo. Pangalawa, utangan nyo. Pangatlo, kamag-anak nyo. Pang-apat, bus mo na ngayon. Ngayon, naglalaba kayo ng anak mo, tumunog yung cellphone, ang nakapangalan ng Jenny, boss. Nabasa ni Yara, boss, kumusta na mahal ko? Nakita ng anak mo, naka-wallpaper ang pagmumukha ni Jenny. Buisit ka. Wow. Sinungaling ka. Alam mo, hindi lang ito isang beses ginawa mo sa akin. Nung maliit pa si Joshua, hindi ba? Nasundan kita sa Alaminos. O, hindi ka umamin. Nung, umuwi ka na lang basta sa bahay, ang sabi mo, lumipat na yung babae sa barak. ito na, ma'am. Oh, gusto mo kausap si Jeannie? Yan, si Jeannie. Jean Rivera, madam, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am, boss ba kayo ni Teddy? Opo, sa bukid po. Tauhan ko po siya. Tawan. Okay. Opo. Ito po, gusto kong kausapin ni Ma'am Gina. Ma'am Gina, ayan, si Gina mismo nagsabi na tauhan niya si Teddy sa bukid. Ano masasabi mo kay Miss Jean? Tauhan mo si Teddy sa bukid? Sigurado ka? Anong ginagawa lagi ng asawa ko sa nanay mo noon? At ang sabi pa ng nanay mo, bibihira si Teddy bumaba galing sa bukid. At kung bumababa man yung asawa ko, walang ibang pinupuntahang bahay kung di sa bahay nyo. Matagal na kitang... amo nga naman, siyempre si Katauhan mag-report sa amo. Ano sa palagay mo? Tapos hindi ba kinausap pa kita? Napakasinungaling mo. Saksakan ka ng galing na magsinungaling. Sinira mo na yung buhay namin mag-asawa, pati yung relasyon ko sa biyanan ko, sinira mo. Kung ano-anong pinagsusumbong mo, nabilog mo ang ulo ng biyanan ko. Hindi ba, pumunta ako sa dati mong kabit, nakakuha ko ng impormasyon, anong ginawa mo, sinumbong mo kay nanay na kung ano-ano, sabi mo, araw-araw ako, gabi-gabi ako pumupunta doon. 3 beses lang ako pumunta doon, 3 beses kasama ko pa si Chong, na asawa ng ate ko, na kilala pala si Tata Umbong. Huwag kang magsinungaling, mapanira ka ng pamilya, salot ka ng lipunan, buisit ka. Okay. Ma'am, pwede ba natin pagbigyan si Ma'am Jean? Okay lang ba? Opo. Okay. Ma'am Jean. Hello po. Ma'am Jean, para maging patas naman kami dito, baka sabihin mo, hindi ho kami patas. Ikaw Hello naman ho po. magsalita. Mag-react po kay Ma'am Jean doon sa mga sinasabi niya. Ano pong depensa niyo po, ma'am? Sir, kasi po, yung mga sinasabi niya po, hindi po yan totoo. Kung yung mga biyanan niya po na sinasabi niya, na may sinasabi ako, kahit po kausapin niya, wala po akong sinasabi sa kanila. Okay. At saka isa po, hindi ko po alam kung saan siya kumuha ng invento na yung asawa niya ganon. Hindi ko rin po alam kung paano dapat mag-usap-usap na lang ng magkakaharap para maintindihan kung ano po yung totoo. Dahil ako po, hindi po ako mahilig gumawa ng mga salita na hindi naman ako ang may gawa. Okay.
Ma'am, pwede ho bang magtanong, Ma'am Jean, paano ho kayo naging amo ni Sir Teddy? Ganito po kasi yun. Kapitbahay lang po namin yung kapatid niya. Yung kapatid niya po kasi, wala pa si Teddy dito. Kaibigan ko na. Magkaibigan po kami. May bukid din po siya doon. Okay. Ngayon So kayo po isang land owner, farm owner kayo? sinanla lang po sa akin yung lupa na yon. Ilang hektarya po, ma'am? 2.5 po. Kayo po may-ari. Ma'am, meron kayong asawa? Hindi po ako yung may-ari. Sa akin lang po nakasanla yun. Okay, may sinanang lupa pagkatapos si Teddy ang nagsasaka. Siya po yung nagsasaka ng lupa na yon. Kasi po yung pong kapatid niya kasi, siya yung nagsasaka ng lupa ng kapatid niya. Ngayon po, nakakuha po ako ng lupa na sasakahin. Napag-usapan namin na kung gusto niya, siya yung magsasaka. Okay, ma'am, may asawa ba kayo? Ma'am Jean? Yun pong sinasabi niya na kalibin po niya, almost 9 years na naghiwalay kami. Kasi po, hindi niya po alam yung istorya noon. Kaya hindi po siya dapat nagsasalita sa akin ng Okay. masama kasi hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Okay. At lang po yung gusto kong malaman na palagi kong sinasabi sa kanya na hindi totoo yung sinasabi niya. Okay. Ma'am, may isa pa kasi, meron siyang aligasyon na nahuli raw niya sa cellphone ni Mr. na nag-I love you raw si Mr. sa inyo. Meron ho bang ganon, Ma'am Jean? Wala po sa hindi po totoo yan. Ni minsan ho, hindi kayo nag-I love you kay Sir Teddy? Hindi po. Ito parinig po. At saka hindi po mangyayari yan. Okay. Kaya po ang sabi ko sa kanila, ganito po. Hindi ko alam kung bakit sobrang galit sa akin ng babae na yan. Okay, so Ang ma'am, sabi ko lang po sa kanya, ganito. In fact, may mga text ako sa kanya kung hindi siya magsisinungaling. Ang sabi ko, kaya na nila lahat ng bali ng asawa niya sa akin, tapos tatanggalin nila yung asawa niya at huwag nila akong idamay sa problema nila. Kasi okay. mahirap po yung nadadamay. Kaya ang sabi ko sa kanya, magbayad ng utang nila sa akin sa dinali ng asawa niya, may pinangbayad pa sa lupa nila Okay. na halos 100,000 mahigit. Tapos tatanggalin ko na yung asawa niya sa bukid. Kasi po, hindi ko po sana gustong ireklamo. Inireklamo ko na po yan sa barangay namin dito. Dahil sa mga text niya sa akin na napakasasama. Kasi po wala po siyang pakialam sa pribadong buhay ko para kung ano-ano yung pagsasabihin niya sa akin masama. Ma'am, sandali ma'am ha. Ito, pakinggan natin. Ano ba rito? Okay. Ito po. Ano ba to? Sa likod po, sir. Okay. Ma'am, sandali ma'am ha. Pindutin niyo po. Meron kasi siyang gusto iparinig. Wala ko marinig. Wala po marinig. Sabog yata yung speaker mo. Sabog eh. Hindi po akan po. Malinaw Okay. po yan. Pero doon sa boses na yan, si Teddy nga yun. Pero yung sa babae, hindi natin pa ma. Yan po. Sige po. Okay. Siya po yun, yung babae po yan. Okay. Si Iparinig Teddy, po. sigurado ako, Apo. 101%. Boses niya. Boses niya yun. Pero yung babae, hindi ko po sure kung Boses si niya Gino. po yan. Boses niya po. Iparinig niya po sa kanya. Ayun, medyo naging clear. Ma'am Jean, Po, eto po, okay, meron pong parte na parang boses niyo po, pero hindi pa ako 100% sure. Pero yung kay Ano Teddy, po? pero kay Teddy, sure na po. Ito po, yung Ano po pinakinggan yun? ko, medyo malabo nga lang po. Isang conversation ng isang lalaki at babae na sweet sila at pinag-uusapan. Personal po yung mga pinag-uusapan. Yung boses po ng lalaki, boses po ni Teddy. Pero yung sa babae, meron pong parte doon na parang kayo po yon. hindi po totoo yan. Ito pa ma'am, recorded to eh. Sinungaling nga po yan. Nagsasabi Ang po ako galing ng gumawa totoo ng sa kwento. inyo. Ma'am. Paano nangyari po na magkaroon po ng ganyan? Hindi, kaya ma'am, ito po yung recorded. Ito po, nag-uusap. Opo, sige po. Isang lalaki, isang babae na nag-uusap. Sabi ko nga po, Opo. yung lalaki, nabubusayasan ko talaga si Teddy yun. Pero yung babae, merong part po na parang kayo at merong part kasi medyo garbled, hindi ko ma-sure. Pero mahaba ko po kasi ito, wala tayong time. Ngayon, Opo. pwede naman siguro kukuha tayo ng magaling na technician na para Opo. ma-transfer ito sa mas malinaw
na, di ba, anong tawag niyan? Na recording nang sa gayon, Opo. madetermine na talaga kung kayo yun, Ma'am Jean. Opo, sige po. So ngayon pala, Ma'am Jean, meron ka naman sasabihin, baka para hindi na tayo magkahirapan pa, magkapaguran. Opo. Ano po? So ikaw ba yon? Hindi po talaga. Talagang hindi po. Okay. Sige. Sasabi Napakasinungaling po ako mo. ng totoo. Kahit po ipatingnan niyo po sa technician yan, okay lang po sa akin. Kasi po wala po talaga yan. Hindi po talaga totoo. Okay. So maaaring ibang babae yon. Po, Ibang babae yon, hindi po kayo yon. hindi ko po alam pero hindi po talaga ako yan. Nagsasabi po ako ng totoo. Okay, sandali po. At Sir saka Teddy. siguro po, Sir, andyan po yung asawa ni Teddy. Malalaman niyo naman po sa mga salita niya kung totoo yung sinasabi niya. okay. Sir Teddy. Hello, sir. Okay. Meron yung recording na pinarinig sa akin ni Mrs. mo. Meron yung party pong lalaki at babae nag-uusap. Opo. Boses niyo po talaga yon. Kung akong tatanungin, 101% sabi ko nga, boses niyo yon. Yung lalaki. Opo. Pero yung babae, hindi ako sure kung si Jean Rivera yon. Although may portion doon na parang si Jean. Yung iba kasi medyo garbled at mahina. Kaya nga sabi ko, magre-refer kami kay Miss Jean sa isang magaling na technician para makapture yung conversation na yon at ma-filter nang sa gayon maging clear yung conversation. Naintindihan niyo po? Hmm. So ngayon, Sir Teddy, sino yung kausap niyo doon? Wala ho ako natatandaan, sir. Nako. Hindi marirecord yun doon kung hindi kayo nag-uusap at kung hindi mo boses yun. Dahil yung cellphone na kinuha ko sa'yo, talagang nanginginig ang buong kalamnan ko nung pinasabay mo kami noon sa pinsan mo pagluwas. Inuutusan na ako ng sarili ko na kunin mo yung cellphone, kunin mo yung cellphone. Sa mahigit 1 taon na sa akin ng cellphone, pinagawa ko yung sound niyan. Tapos, kung bakit napakagaling talaga ng Diyos, napakabait sa taong nagsasabi ng totoo. Sa kakakalkal ko, narinig ko yung busis mo, at nung marinig ko yon, ako yung nagtatatalon dahil di ba ang sabi ng kapatid mo, hulihin ko kayo, para may ebidensya Teka ko. muna, ma'am, matanong ko lang ba kasi, bakit po nandiyan sa record, sa cellphone mismo ni Sir, kung totoo, i-record niya yung conversation niya kay Miss Jean? Opo, Kung kasi siya man talaga cellphone yun? niyo po O yan, nire-record sir, niya yung conversation niya sa kung sino man yung kausap niya? Ba't niya gagawin yun? Hindi niya po alam na yan cellphone na yan ay kukunin ko. Kasi kinuha ko lang po Hindi, kaya sa nga, so, kanya yan. ang gusto niyo palabasin na nirecord niya yung pag-uusap niya doon sa babae. Siguro po, dahil hindi naman po niya sasabihin yun dahil tinatago-tago. Saka marami po siyang mga dahilan sa akin ng mga panahon na nagkasakit ako, pinauuwi ko siya. Okay, Isyo pero ganito, ma'am, ganon. hindi, doon tayo sa recording Pero dinideny po ni Miss Jean Apo. na hindi siya yon. At hindi naman tayo sure na si Miss Hindi. Jean yon. 100% po ako, siya po yun. Hindi naman po ako. Sabi ko nga po sa kanya, kaya po sinabi ko sa kanya na ipatutol po kita. Ma'am, sandali ma'am, para makaliwanagan, for the second time, dinideny ni Jean, karapatan niya po na mag-deny. Okay? Hanggat hindi ko kayo sure na siya yon, mas maganda ma'am, huwag niyo na munang pagpipilitan. Kasi sabi Para pa, maging fair tayo rito. Kasi baka malay mo, ibang babae pala yan. Hindi po. Ibang tao yan. hindi po yan. Kasi sabi niya po doon sa Hindi kasi voice ma'am, may mga record tao na magkakapare-parehong boses. Kaya nga ako sabi ko, narinig ko yung boses ng babae, may part doon na parang, sabi ko, hindi ko sinabi si Jean, na parang si Jean. Remember, may mga tao na magkakapare-parehong boses. Na magkahawig ang boses. Okay? So namimintang ka kaagad na baka na si Jean yun. Hindi. With certainty. Na sinasabi naman ni Miss Jean, hindi talaga siya yun. Tama ba ako, Miss Jean? Hindi po talaga ako yan. Okay. Ma'am, hindi siya Sin- talaga. At saka, sir, Napakasinungaling mo. kung ako yan, sir, gagawin ko ba Sino- na i-record ko yung mga ganyang bagay? I-record namin yung kung babae ako ni Teddy. I-record ba ni Teddy yung mga sinasabi natin dalawa? Aba, Tina, 2017 ikaw pa ako, tong voice i-record record ko na ba to. kung ako man yan, 2017. halimbawa man, kung December sakali, 20. maging fair ka. 2017, Pagsabi ko sinungaling ng totoo, ka. hindi ako yan. Magkaalaman. Dahil iparirinig ko Hindi yan na, sa mga kasi kung bata. ako yan, hindi na, kung babae ako ni Teddy, hindi namin i-record yung mga ganyan. Bakit kailangan namin i-record yan? Aba, malay ko. Aywan ko sa inyong Sige na. dalawa. Tapos, Ikaw ang ang sasama mahilig ng mga gumawa text mo sa akin. ng Ang mga sasama kung ng text ano-anong mo sa salita, akin. mas kilala mo yung sarili Ito mo.
Ito yung po yung mga At tips si na sa akin. Teddy, Sobrang alam niya sasama kung ko ano ng yung text sarili na. mo dahil asawa ka niya. Alam mo kung ano yung mga pinaggagawa mo kasi asawa ka niya. At alam din ng buong pamilya ng asawa mo kung anong klase yung naging buhay sa'yo ng asawa niya, ng Teddy na yan. Ewan ko, bahala kayo sa inyo. Huwag niyo akong idamay. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraan, huwag mo akong idamay sa problema ninyo kasi problema ninyo yan. sandali Huwag pa, kayong ma'am. magdamay Makasingit, ng... ma'am. Makasingit. Bakit mukhang marami kang alam sa mga personal life nito mag-asawa? Nagsusumbong ba sa'yo si Teddy? Hindi po. Yung kapatid po kasi ni Teddy, kaibigan ko po yun. Nung nagkakagulo na sila, lahat ng mga text ng asawa ni Teddy, Relasyon nila. sa kay Len, nabasa kaya nga po, kaya nga namin po. lahat. Sinabasa ng ate niya. Bakit nga po kailangan sabihin pa yung personal life nitong mag-asawa sa iyo na amo? Kahit pa sabihin natin sa kapatid o sa kaibigan o sa kamag-anak, why would it, what's in it for you? Kapatid. Ano pong mapapala mo doon? Kasi sinabi ko na sa kanila na ipapabarangay ko yan. Dahil ang dami pong text dito. Kaya ko pong patunayan yung mga text na dahil andito sa cellphone ko. So hinaharas po kayo. Kaya Baliktad. po yan po si Gina po ang nagtetext sa akin ng napakadami dito sa cellphone Okay. ko. Alright. Okay, sige. Siya po yung Kaya una. doon pagte-text niya sa'yo, doon kinalkal mo kung ano ba talaga nangyari sa pagitan ni Teddy at saka ni Gina. Kasi pati ikaw dinadamay na sa problema. Okay, gets ko na. So ma'am, hanggat hindi niya pa po napapasiguro, wag ho muna tayo magsalita. Hindi po. Kasi po, sir, Ma'am, sorry. Hindi na ako, ma'am. Excuse me, Ma'am Jean. Hello po. Excuse me, Ma'am Jean. Hindi rin ako papayag, Miss Gina, na parang sigurado ka na sabihin mo na si Gina yan, tapos mumurahin mo siya, sisigawan mo siya, kung ano pang pagsasabihin mo sa kanya. Ma'am, sandali. Ma'am Gina, please. opo, sir, makikinig po. Unless kung talaga mayroong isang eksperto, okay, voice expert kung tawagin, from the NBI, from the Interpol, from the FBI, scientist po pagdating sa voice analyzation. Only then you can say na ikaw dyan, Jane, at lahat ng klaseng mura pwede mo nang bitiwan. Hanggat walang ganun, ma'am, please shut up. Please. Okay? Pero pwede po magsalita. Sige po, ma'am. Kasi nga po, siniraan niya po ako ng siniraan sa mga biyanan ko. Kaya po Hindi, kaya nga po, okay lang yun. Okay lang yun, magsirang kayo. Pero doon po sa voice na narinig natin, hindi nyo po hindi sabihin na si Jean talaga yon. Si Teddy kasi talagang parehong-pareho, clear na clear. Iyan po, wala kang masasabi niyan dahil garbled eh. Ako nga ma'am, nahirapan eh. Tapos yung boses parang bedroom voice, malalim. Ito yung boses niya, medyo mataas. Meron lang parte doon, Bagong sabi ko gising para. po siya dito. Bagong gising sila pareho na nag-uusap eh. Paano mo nalaman na bagong gising? Sabi niya, anong oras ka anya nagising? Sabi, 4:30 nga. Sabi, wala akong load. Kaya nga akong tumawag sa'yo. I saw you. Sabi niya ganun. Tapos, sabi pa niya, kumain ka na? Sabi, oo, gulay ang ulam ko. Ah, pwede na yon, sabi ng asawa ko. Tapos, may mangga pa silang pinag-uusapan. Tapos, ano anyan, sabi niya sa akin ng dalawa, isaksak mo sa baga mo. Sabi naman ng babae dyan, sabi lang nila yon, sabi lang niya yon. Kaya hindi pwede siya magsinungaling. Okay. Sige. Miss Jean, Tapos sabi pa niya po doon, natanggal daw po yung ano niya, yung ano ba yung sa paa po? Necklace po ba yun? Hello. angklet. Angklet, Yes. doon sa patay. Sabi naman ng asawa ko, sabi ng babae, buti na lang anya nakuha ko. Sabi naman ng asawa ko, ano, nawala. Oh, ano yung mga angklet na yon? Yung mga So, ano. ngayon kung nawalang angklet, masasabi niyo na bagad na si Jean yun. Opo. Bakit siya lang bang may 100% po angklet? ako. Siya lang bang babaeng may angklet? May bumili pa po sa tindahan, magang umaga. Tinanong ng asawa ko kung sino yung bumibili. Oh. At kung magkano yung binibili, halagaan niya 10 piso. Nagkakausap Ang ko si bayad, Tony po eh, tsaka ang si peraan Gina. niya, 1,000. Sabi naman ng asawa ko, grabe naman yan, agang-aga. Ma'am. Anya ka, nag-ano ako, Ma'am, maliban na lang kung ako. maliban lang kung sinabi ako si Jean. Meron bang ganun sa recording? Wala naman po. Basta 100% ako siya. Yun po. 100% ka. Wala po. Girl instinct. Girl instinct. Kahit pa-expert pa po yung boses na yan. Miss Jean, Gusto Miss- mo bang
ipa-lie detector kita para lumabas ang kasinungalingan Okay. mo. Sobrang galing ka gumawa ng kwento. Okay. Ikaw nag-open yan. Director ka. Ikaw nag-open namin. Miss Jean? Po. Okay. Tatanggapin mo ba yung hamon? Maganda to Gumaganda to. Ang hamon ni Ma'am Gina. Remember, Ma'am Jean, kakampi ko kayo. Kumakampi ako sa inyo kanina pa kung nakikinig kayo. Now, meron lang po. sir. Ma'am, excuse me. Para matapos lang po ito. Matapos na. Masara na itong kaso ito. O, sige po, sir. Kasi voluntary po yung lie detector test. Payag ka ba magpa-lie detector test tapos ang maging question ikaw ba yung nasa recording na yan? Okay po, sige po. Okay. Wala pong problema. Ma'am, tinatanggap Okay, yung hamon. okay lang po. Mas gusto ko po yun para Oo, tama lang yun. Para Dahil ako- maintindihan na niya. Okay. So ma'am, Dahil ako kahit kailan, hindi naging masamang ugali ko dahil wala kang alam sa background. shut up. Please, Can you please shut up for a moment? Okay po. Pwede ba, ma'am? Yes. Kahit na saglit, shut up lang muna. Okay po. Okay? Bigyan mo kami pagkakataon makapagsalita. Para ka machine gun, ma'am. Madam, sorry, madam. Sabi nga din ng netizens, idol. Sandali. Ma'am, pumapayag na nga itong si Ma'am Jean na magpa-lie detector test kahit na voluntary po yun. Pwede man lang siya tumanggi. Okay? Pwede siyang tumanggi pero pumapayag siya para matapos na. Anong ibig sabihin yung para sa akin, ma'am? Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Opo, sige. Kasi kung meron siyang tinatago, hindi siya papayag. Tulad ng isang taxi driver dito. Grab driver. Yung Grab Napanood ko po driver. yun, napanood. Napanood mo yun? Opo. Ang daming palusot. Opo, Kesyo opo. ganito. Opo. Doon niya yata nakuha yung lie detector. Oh, doon ka nagkaroon ng idea. Hindi po, tumago po yun eh. Hindi nagpa-live. Doon ka pa nagka-idea, ate. Oh, pero itong si Ma'am Jean, agad-agad, kinol ka. Yes. Excited ako doon sa lie detector na yun. Oh, Ma'am Dahil Jean. ako malinis ang konsensya ko. Wala akong Ma'am, pero kondisyon Ma'am Jean ha, kapag halimbawa, nag-negative si Ma'am Jean, will you promise us, dahil kung hindi, pati ako na, makakaaway mo, tantanan mo na si Ma'am Jean. Kung, halimbawa, nag-negative, tantanan mo na si Ma'am Jean. Okay sa yan? Opo. Okay. Ma'am Jean. Ma'am Jean? Hello po. Alright. Nangako po siya sa amin na kapag halimbawa nag-negative po kayo sa lie detector test, sa polygraph test, na hindi nga talaga kayo yung nasa recording na yan, tatantanan niya po kayo. Okay Hello sa yan? po? Tatantanan niya po kayo. Sir, pwede po ba akong magsalita? Ma'am, go ahead po. Hello, sir. Go ahead po, madam. Go ahead po, madam. Pwede po ba? Opo, madam. Halimbawa, papayag po ako kahit anong oras na magpa-test. Opo. Pero gusto ko po sana na makiusap sa inyo na kung pwede po, sa lahat ng ginawa sa akin ni Gina, gusto ko po siyang idemanda. Kasi Oh. nakapasok na po sa barangay yung demanda ko sa kanya. Okay. Sige po, Kasi karapatan niyo lahat po yun, ma'am. Pati mga anak ko, nagkakaproblema na, pinipilit na ako ng mga anak kong idemanda yan. Gusto ko po sana na kapag natapos ito, papayag po ako kahit anong oras po tayo magpa-test. Pero gusto ko po, lahat ng ginawa niya sa akin, gusto ko po siyang idemanda. Yun po yung totoo. Yun po Okay. yung gusto kong mangyari. Karapatan niyo po yan, madam. Opo. It's Sige your right. po, payag po ako kahit po anong oras niyo po akong ipatest. Sige po. So, schedule po natin, ma'am. Kung Opo, kailan po kayo sige po. bakante. Okay? Opo. Sige. Ngayon pa lamang po, Ma'am Jean, kami po nagpapasalamat po sa inyong time na binigay sa amin sa pagpapaunlak po sa interview na ito, Madam Jean. Opo, maraming salamat po. God bless po. Magandang hapon po, Ma'am Jean. Sir, yung Opo. po sa mga Ako anak din ko. po. Okay. Kasi hinaharas na po sila doon sa biyahe Alright. ko. Sige po. Yung tungkol sa inyo ni Mr. Teddy Dizon, ibang usapan yun. Pero yung tungkol sa inyo ni Ma'am Jean, Ma'am, tantanan mo muna Sir, siya. sa totoo lang po, sir, ha. Sasabihin ko po sa inyo. Sobra po talaga po siya sinungaling. Napakagaling niya po gumawa ng kwento. Ma'am, please. Parang ako na magmamakaawa sa'yo, pwede ba? Ako na, parang awa mo na. Ay, oo nga po. Hanggat pero- hintay natin itong lie detector test, Sige itong po. polygraph test Apo. result. Okay? Opo. Pumapayag na nga itong tao. Opo, sige po. Okay Di ba? lang po. Tsaka po ang... Ma'am, walang kaabog-abog. Sa isang kisap, kinol ka niya agad. Anong ibig sabihin yan? Sige po. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, para sa akin, wala siyang tinatago. Right? Opo. O so, kung ganon, hanggat hindi pa nagagawa yung polygraph test at hindi pa lumalabas yung result, tahimik ka muna. Opo. Sige. Kasi ma'am, madidiin ka rito. Opo. Naintindihan mo ba yung sinabi niya? Sa oras na siya ay nag-negative, ididimanda ka niya. Opo. Sige po. Walang Ready ka ba? problema. Dahil ako po... Kaya nga, so for now,
wag mo nang dagdagan pa, wag mo nang kargahan ito pong mga nabitiwan mong salita against her Yeah po. na pwede kang balikan. The more you talk, the more, kasi alam mo yung sa libel, per salita ng binitiwan mo yan eh. 1 count, 2 counts, mamaya maging 1,000 counts, di 1,000 years ka na sa kalaboso. Sige po. Tumahimik ka na muna. Okay? Pero po, sir. Pero maganda ito si ma'am, kapag meron tayong kaaway, oh, ayun, Pero, hindi po, sir. Ang Lagay- madagundong yung studio, idol, Oh. pag Ako naman po, sumisigaw si sir, ate. idol. di alam mo, pag, ma'am, ganito gawin natin. Pag meron mga dehado rito, wag lalamuran. Si ma'am, ang gawin natin pambato. Alam mo, nadidihado na tong, Round 1, ganun. oh, complain natin. Si ma'am na bumanat. Magaling bumanat to. Hindi po kasi hindi ko Pero po. ma'am, ha, tantanan mo na si Jean, okay? Opo. Please, parang awa mo Opo, na. sir. Ito, pwede mo wag tantanan si Teddy. Hindi pwede kasi po ako, support. may sasabihin lang po ako sa inyo. Walang kinalaman kay Jean. Wala po. Good. Ay, may kanalaman po kasi nga po. Hindi ba mauusap? Ah, hindi News na. break. News break. Sige po. Wala na. Okay, news break tayo.